Ang albularyo, ang aswang, at ang lihim na ginawa kay Nelia. Taong 1993 sa San Antonio, Isabela. Ako si Liza, isang simpleng babae na lumaki sa tabi ng palayan. Wala kaming yaman pero masaya kami. Tahimik ang buhay sa baryo. Walang gulo, walang ingay, puro chismis lang paminsan-minsan. Nagsimula ang lahat isang linggo matapos ang pista. May sayawan sa plaza noon. May banda, may lampara, may mga lasing na sigaw ng sigaw ng Mabuhay San Antonio! Mabuhay! Ang pinsan kong si Nelia sumama sa prosesyon. Nakaputing bestida, may bulaklak sa buhok. Sobrang ganda niya noon, parang hindi pwedeng lapitan. Mahinhin si Nelia, madasalin. Tipong hindi mo aakalain magka-interes sa kahit anong masama. Pero pagkatapos ng pista, bigla siyang nagkasakit. Akala namin ubot sipon lang. Mainit ang katawan niya, inuubo, sumisinghot. Sabi ng lola namin, baka nausog. Pinapahiran namin ng lana, sinasahuran ng dahon ng alagaw. Pero imbes na gumaling, lalo siyang humina. May mga araw na wala siya sa sarili. Tulala lang sa sahig. Parang may tinititigan. Minsan, bigla na lang umiiyak. Minsan naman, tatawa siya nang wala sa oras. At isang gabi, doon ko unang nakita. Nagising ako sa lakas ng ubo niya. Sumilip ako sa kwarto niya. Nakayuko siya sa sahig. Parang sumusuka. Pero ang inilapas niya, itim na parang langis, malapot, amoy sunog na goma. At sa mukha niya, may takot. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Kinabukasan, dinala na namin siya sa albularyo ng kabilang baryo. Pero hindi siya tinanggap. Hindi ko kaya yan, sabi ng matanda. Iba yung sakit ng pinsan mo. At doon dumating si Albularyo Berto. Bago lang siya sa baryo. Galing daw sa norte. May kakaibang presensya. Lagi siyang nakaitim. Laging may hawak na baston. Mabango siya, pero hindi bango ng pabango. Amoy insenso. Parang may sinusunog na dahon sa paligid niya kahit wala namang usok. Sa unang tingin, mukhang matino. Galang ang mga matatanda sa kanya. Marunong siyang magbulong. May hawak siyang makalumang librong Latin ang sulat. Pero may napansin ako. Iba kung tumingin si Berto kay Nelia. Hindi siya tumitingin na parang manggagamot. Parang hayok. Parang gutom. Para siyang asong gutom na pinakitaan ng sariwang karne. Sa tuwing titingnan niya si Nelia, natitigilan siya. Mapapatingin sa labi, sa leeg, sa dibdib. Tinanong ko ang lola ko, "Lola, hindi ba kayo naiilang sa kanya?" Sabi lang ng lola, "Kung gumagaling ang may sakit, wag na tayong kumontra."
Pero hindi siya gumagaling. Sa halip, mas lumalala si Nelia. Tuwing gagamutin siya, gusto ni Berto, silang dalawa lang sa loob ng kubo. Ayaw niya na may bantay. Makakagambala kayo sa espiritu, sabi niya. Hindi kami pumalag kasi gusto namin gumaling si Nelia. Pero isang araw, nakita ko siyang lumabas ng kubo. Namumutla, nanginginig, parang hindi makalakad ng maayos. Tinanong ko siya, "Anong ginagawa sa'yo ni Berto sa loob?" Napatingin lang siya sa akin. Tumulo ang luha niya. Wala siyang sinabi. Pero sapat ng tingin niya para maintindihan ko. Hindi lang katawan ni Nelia ang gusto niyang gamutin. Gusto niya itong angkinin. Lumipas ang ilang araw. Habang tumitindi ang sakit ni Nelia, mas nagiging mapusok si Berto. Isang gabi, nakita ko siyang lasing sa tindahan ni Aling Fe. Nagtatalak. Merong aswang sa baryong ito! Sigaw niya. Gusto niyang kumuha ng babae. Pero hindi ko papayagan. Lahat na tahimik. Walang nakaintindi kung anong babae ang tinutukoy niya. Pero ako, alam ko. Si Nelia. Kinabukasan, kumalat ang tsismis. May umatake raw sa kubo ni Berto. May kumalmot daw sa bubong. May narinig na malalalim na uungol. Sabi ni Berto, "Aswang yun. Gusto kunin si Nelia. Pero hindi ko hayaang maagaw siya sa akin." Pero may hindi alam ang lahat. Noong pista, bago pa siya naging tagapagpagamot, nakita ko siyang may sinisindihang kandila sa gitna ng gubat. May sinulat siyang orasyon sa dahon. Tinusok ito sa lupa, tapos binulungan. At mula noon, nagkasakit si Nelia. Hindi aswang ang nagpasimuno ng lahat. Si Berto mismo ang gumawa ng orasyon. Ginamit niya ang pista bilang pantakip. Ginamit niya ang pagkaalbularyo para mailapit si Nelia sa kanya. At ang pinakamasahol, ginagamit niya ang ritual para pagsamantalahan ang pinsan ko. Pero ang gulong sinimulan niya, hindi niya alam, may mas malakas na nilalang na nagmamasid sa dilim. Isang gabi, bumuhos ang ulan. Malakas. Nagkakandara ang isara ng mga tao ng mga bintana. Pero may sigaw na pumunit sa katahimikan mula sa kubo ni Berto. Takbo kami ng ilang lalaki papunta roon. Pagdating namin, basag ang pinto. Wasak ang kalahati ng dingding. May amoy na parang malansa, parang dugo na may sunog. At si Berto, patay. Nakadapa siya sa lupa. Durog ang mukha. Parang nilapan ng hayop. Ang mga mata niya, nakadilat, nakanganga.
may bakas ng takot sa labi. Si Nelia, nakita namin sa sulok ng kubo. Duguan ng palad, nanginginig, umiiyak, pero buhay. Akala namin tapos na ang delubyo. Pero bago kami lumabas ng kubo, napalingon ako sa bintana. At sa gitna ng ulan, may nakita akong nilalang. Matangkad, payat, may mahabang kuko. Ang mata niya, dilaw, kumikislap. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi gumagalaw. Parang sinasabi ng tingin niya, "Huwag akong mabahala." At sa isang iglap, nawala siya sa likod ng ulan at dilim. Kahit ngayon, kung ipipikit ko ang mga mata ko, kaya ko pa rin maalala yung itsura ng nilalang na yon. Ang matatalas niyang mata, ang mga kukong parang bakal, ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya umatake. Parang gusto lang niyang sabihin na tapos na ang bangungot. Pero hindi pa ang kwento. Kinabukasan, halos buong baryo nasa tapat ng kubo ni Berto. Siksikan, tanungan, bulungan. At ang sabi ng mga pulis, animal attack. Pero wala namang hayop sa San Antonio na kayang durugin ang mukha ng tao ng ganon. Wala ring magnanakaw. Wala ring bakas ng tao. Yung katawan niya, parang hindi basta pinatay. Parang pinagdusahan. Si Nelia, hindi makausap. Nakatulala lang habang nakaupo sa banig. Ang palad niya, balot ng benda. Pero wala siyang maalala. Akala niya, inatake raw siya ng halimaw. Pero pinotrektahan daw siya ni Berto. Hindi ko siya makausap ng maayos. Tuwing tatanungin ko siya kung anong naaalala niya, umiiyak lang siya o tahimik lang. Parang may pader sa loob ng utak niya na pilit isinasara ang lahat ng nangyari. Pero hindi ko kaya ang pananahimik. Ilang araw matapos ilibing si Berto, may dumating na matandang babae sa bahay namin. Payat, kuba, may balabal, parang lola mula sa lumang panahon. Wala siyang pangalan, wala siyang ipinakilalang sarili. Tahimik siyang naupo sa gilid ng silong at tinawag ako sa pangalan. Liza, sabi niya, alam ko ang nakita mo noong gabi. Natigilan ako. Alam mo ba kung bakit hindi namatay si Nelia? Dahil may nagbabantay sa kanya. Hindi tao, hindi demonyo. Isang nilalang na matagal nang itinakda para protektahan ang dugo niyo. Tumingin lang ako sa kanya. Hindi makapaniwala. Bago mamatay ang lola ng lola mo, gumawa siya ng kasunduan. Isang anting-anting, isang pangako. Pinamana niya ito sa anak niyang babae at sa anak ng anak hanggang kay Nelia. At ngayon, gumising na ang tagapagbantay.
parang may lumamig na hangin na dumaan sa batok ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Isang uri ng aswang yun. Ang tawag namin dun ay tagabantay. Pero hindi siya pumapatay para kumain. Pumapatay siya para magprotekta. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maniniwala. Pero nagkakabit-kabit ang lahat. Ang pagkakasakit ni Nelia, ang kakaibang kilos ni Berto, at ang nilalang na nakita ko sa gitna ng ulan. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog. Umuulan na naman. Hindi na ganun kalakas, pero sapat para tabunan ang mga yabag sa labas. Habang yakap ko ang kumot, may narinig akong may hinang katok sa bintana. Dahan-dahan akong tumingin at doon ko siya muling nakita. Nakatayo sa labas, sa ilalim ng punong mangga, ang nilalang. Hindi siya gumagalaw, hindi siya lumalapit, pero alam kong alam niyang gising ako. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, nagsalita ulit si Nelia. May panaginip ako, sabi niya, mahinang boses. Parang may mata akong ginagamit sa gabi. Parang ako, pero hindi ako. Nakikita ko ang ginagawa ni Berto. Nararamdaman ko ang galit, ang takot. Huminto siya saglit. Nilingon ako. Ako yung sumira sa pinto. Ako yung kumuha sa kanya. Hindi ko alam kung paano, pero yung katawan ko, parang sinaniban. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Pero bago pa man ako makapagtanong, nagsalita siyang muli. Hindi ako takot sa kanya, Liza. Sa nilalang na yun, hindi siya halimaw. Bumuntong hininga siya. Pero natatakot ako sa sarili ko. Doon ko naintindihan na hindi lang basta tagabantay ang nilalang. Bahagi siya ni Nelia. Isang gabi, bumisita ako sa lumang kubo ni Berto. Gabi na noon at walang gustong lumapit doon dahil may multo raw. Pero dala ng kuryosidad at takot, dinala ko ang lampara at pumasok. Amoy sunog pa rin ang loob. May mga bakas pa ng dugo sa sahig. Pero sa isang sulok, may nakita akong kahon. Lumang kahon. May kandadong bakal. Pinilit ko itong buksan. At sa loob, may mga papel na may sulat na Latin. May mga larawan. May mga kakaibang simbolo. At isang maliit na banga. Binuksan ko ang takip ng banga at agad akong napaatras. Amoy bulok na laman, amoy kamatayan. Sa loob, may itim na likido, parang langis. Katulad ng isinuka ni Nelia. Doon ko naintindihan ang buong kasalanan ni Berto. Hindi lang siya nanggahasa. Ginamit niya ang orasyon para buksan ang daan, para maipasa sa sarili niya ang lakas ng tagabantay. Gusto niyang angkinin ang kapangyarihan ng nilalang ni Nelia.
Pero hindi siya karapat-dapat. Hindi siya kasapi ng dugo. Kaya siya kinain. Paglabas ko ng kubo, may nakasalubong akong batang lalaki. Sabi niya, "Ate Liza, nakita ko raw si Nelia sa panaginip niya. Sabi niya, huwag ka raw matakot. Ikaw ang susunod." Napatingin ako sa kanya. Nanlamig. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti lang siya. "Basta," sabi niya, "ikaw daw ang magtatapos ng simula." Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga si Nelia. Pero minsan, kapag naglalakad ako sa palayan, may mga yapak akong naririnig. Minsan, kahit walang tao, nararamdaman kong may sumusunod. At kapag tinitignan ko ang anino ko sa liwanag ng buwan, parang hindi na ako nag-iisa. At alam kong dumarating na ang panahon. Panahon ng paglipat. Panahon ng pagtanggap. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung kailan eksakto nagsimula ang pagbabago. Isang gabi, habang nag-iigib ako ng tubig sa poso sa likod ng bahay, may naramdaman akong malamig na dampi sa batok. Akala ko hangin lang. Pero nang sumilip ako sa balikat ko, may anino akong nakita. Mahaba, payat at gumagalaw nang hindi kasabay ng katawan ko. Dumaan ang gabi. Tapos, sumunod at sumunod pa. Unti-unti akong binabangungot. Sa panaginip ko, tumatakbo ako sa masukal na kakahuyan. Ang mga puno nakayuko, parang nanonood, parang buhay. At palaging may boses na pabulong na sumusunod sa akin. Liza. Pagkagising ko, pawis na pawis ako. Nanginginig. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa parang may hinahanap ang katawan ko. Parang may kulang. Parang may iniwang pintuan sa loob ko na unti-unting bumubukas. At hindi ko alam kung kaya ko pa itong isara. Noong ikapitong gabi, hindi ako nagising sa bangungot. Nagising ako sa katahimikan. Hindi ko maipaliwanag, pero naramdaman kong hindi na ako nag-iisa sa loob ng katawan ko. May bahagi sa akin na hindi ko kilala. Matapang, mabangis, tahimik pero nagmamasid. Napansin ko ring nagbabago ang pandinig ko. Nakakarinig na ako ng malalayong yabag. Nararamdaman ko kung may masamang intensyon ang isang tao kahit hindi niya ito sinasabi. At isang gabi, habang nakaupo ko sa balkonahe, dumating si Nelia. Tahimik siyang naupo sa tabi ko. Hawak niya ang isang maliit na kahon. "Liza," sabi niya, "alam ko na kung sino ako." Hindi ako kumibo. Hindi ko ito pinili. Pero pinili ito para sa atin. Pinili ito ng dugo natin, ng lahi natin. Hindi tayo karaniwang babae lang, Liza. Tagabantay tayo. Tagapasan ng sumpa. At tagapag-alaga ng lihim.
Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito, may lumang agimat, itim na bato. May ukit na mata sa gitna. At sa tabi nito, may isang talulot ng tuyong bulaklak. Hindi tayo nilikha para manakit. Pero kung may sasaktan sa atin, may babangon mula sa kadiliman. Napatingin ako sa kanya. Si Berto, mahina kong sabi. Tumango siya. Sila ang totoong halimaw, yung mga mukhang tao, pero kayang manggamit, manira, mangwasak. Hindi ang mga aswang ang salot, kundi ang mga taong nagtatago sa likod ng kabutihan. Pero mas madilim pa sa gabi ang budhi. Tahimik kaming naglakad papunta sa likod bahay. Doon, sa ilalim ng puno ng santol, ibinaon niya ang kahon. Liza, tandaan mo to. Kakailanganin mo to pagdating ng panahon, sabi niya. Pagkatapos noon, umalis si Nelia. Hindi na siya muling bumalik. Balita ko, lumipat siya sa kabilang probinsya. May pamilya na raw. Tahimik ang buhay. Pero alam ko, kahit saan siya naroon, hindi siya nag-iisa. At alam kong ako rin, hindi na. Isang gabi, may batang babae na umiiyak sa tapat ng bahay. Nakita ko siya mula sa bintana. Walang sapin sa paa. Itik-putik ang duster. Tinawag ko siya. Iha, anong nangyayari sa'yo? Lumapit siya. Nang makita ko ang mga mata niya, nanlamig ang batok ko. Parehong-pareho sa mata ng nilalang. May humahabol sa akin, sabi niya. Tulungan mo po ako. Pinatuloy ko siya sa bahay, pinainom ng tubig, pinakain. Pero habang kumakain siya ng tinapay, tinanong ko, kilala mo ba ako? Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. Sabi nila, ikaw ang bagong tagabantay. Hindi ko alam kung saan galing yung bata. Bakit siya tumatakbo? Sino yung mga humahabol sa kanya? O bakit ako ang pinili niya? O kung ano ang kapalaran naming dalawa. Pero ibang kwento na yun. Dahil ito ay kwento namin ni Nelia. At si Nelia, magkikita pa kami. At dito na nagtatapos ang kwento. Ang akala natin, ang tunay na panganib ay nasa mga nilalang na hindi natin maintindihan. Pero ang totoo, mas nakakatakot yung mga taong mukhang mabait, pero sa loob, hayok, gahaman, at uhaw sa kapangyarihan. Isa sa mga bagay na pwede niyong matutunan sa kwento namin ni Nelia, huwag kang basta maniniwala sa itsura o sa titulong dala ng isang tao. Hindi lahat ng albularyo ay manggagamot. Hindi lahat ng nilalang sa dilim ay halimaw. At hindi lahat ng sumpa ay parusa. Minsan, ito pa ang nagliligtas sa atin. Kaya ngayon, tuwing gabi, sinisilip ko pa rin ang gilid ng bahay. Sa tuwing may naririnig akong kuliglig o tunog ng hangin sa kawayan,
Alam kong hindi ako nag-iisa. At hindi ako natatakot. Dahil ngayon, ako na ang bantay. Kung gusto nyo ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi ako ng kwento 3 beses sa isang linggo. Yung mga tipong hindi mo alam kung totoo nga ba o baka nangyari na rin sa'yo noon. Mag-ingat ka lagi sa gabi dahil baka ikaw na ang susunod na mapili.